Binabantayang si Tropical Storm Ada na binaba na ni Pag-asa as Tropical Depression. Inaasahan na lamang itong magiging remnants sa loob ng 48 oras ayon yan sa extension forecast ng DeepMind AI. Bagamat bahagyang nabawasan na ang malawakang ulan sa Bicol Region, pero patuloy pa rin ang mga pag-uulan, especially sa bahagi po ng Catanduanes at most of Camarines Sur. Ilang bahagi pa rin sa silangan ng Nodo Luzon, patuloy pa rin magiging maulap at asahan pa rin ang kalat-kalat na mga pag-ulan. Nalalabi ng bansa, katamtaman na ang panahon na patuloy pa rin ang amihan natin sa kanluran kasama ang Metro Manila. Bagamat bahagyang nabawasan na ang malawakang ulan sa Bicol Region, pero patuloy pa rin ang mga pag-uulan, especially sa bahagi po ng Catanduanes at most of Camarines Sur. Ilang bahagi pa rin sa silangan ng Nodo Luzon, patuloy pa rin magiging maulap at asahan pa rin ang kalat-kalat na mga pag-ulan. Nalalabi ng bansa, katamtaman na ang panahon na patuloy pa rin ang amihan natin sa kanluran kasama ang Metro Manila. At 1.9 X-flare tumama sa mundo kaninang madaling araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, January 19, 2026. Ang oras sa ating Boss 5 may himaga ay alas 11:54 na ng magtatanghaling tapat. Patuloy pa rin ang mga pagkulog at pagkilat at mga ilang ulan sa bahagi pa rin ng timog silangan ng ating bansa sa Luzon. Pero yung epekto pa rin ni Bagyong Ada ay mananatili pa rin na magpapaulan diyan sa parte ng Bicol Region, although lumalayo po yung distansya ng mas matitinding pag-ulan. Bahagya itong nabawasan, pero yung lawak pa rin ng coverage na magiging ulan nito ay magpapang-abot pa rin silang bahagi ng Camarines Sur, especially lalo na sa bandang Catanduanes area. Nakita natin sa lightning detection system sa aking weather station page ay nasa mahigit 490 ang lightning strikes ang nadedetect. Sa baybayin po ng Bicol Region, karamihan nito. Kung titingnan natin, as of 11:54 AM ng lightning strike detection system, 286 po ang total lightning strikes nito, inner ay 271. Typically, dito yan sa karagatan ng silangan ng Nodo Luzon at Southeast Luzon na kung saan ang aktibong si Ada ay napresensya pa rin. Ayan, nag-load na yung ating within 2-hour period, tumototal po ng 825 inner strikes at 960 naman sa outer lightning strikes. Kasama na yung hanggang dyan sa dulong-dulong bahagi na yan ng Northeast del Luzon. Wala naman masyadong malapit sa Metro Manila. Nakalamitan ay bandang Southeast del Luzon. Makikita din natin sa ating lightning detection, yung measurement ay pinakamalayo sa amin sa Caloocan ay 455 kilometer ang layo. So sobrang layo po niyan. So hindi masyado tayo nagkakaroon ng pagkulog at pagkilat dito dahil masyado na pang saturated ang concentration ng lamig dulot po ng amihan at patuloy pa rin umiiral yung ating amihan. So patuloy pa rin ang detection ng lightning strikes at typically sa Bicol Region. Mag-iingat po mga kababayan natin dyan at sa mga pag-ulan naman patuloy pa rin ang nakikita natin ng mga ilang water vapor accumulation dito sa memban ng Bicol Region. So i-zoom in natin yung part ng Bicol Region. Ayan, nakita natin may mga pag-ulan pa rin ang umiiral. Although makikita natin ang most of heavy rain showers matatagpuan madalas dito sa memban ng Catanduanes at ilang bahaging dulong silangang parte ng Camarines Sur. Pero hindi pa rin mawawala ang mga scattered rain showers po at may bugsong at least may mga hangin pa rin na bumubugso dyan. Ingat po sa mga kababayan natin sa bandang Bicol Region pa rin dahil yung mga nakarang araw po grabe ang naging mga pagbaha sa kanila dyan. Yan, especially most of dyan sa may bandang Catanduanes area. Yan. And the rest naman ay hindi na masyado maging sa mga ng Eastern Visayas, although magiging maulap pa rin tayo at asahan pa rin ang mga isolated rain showers kahit mga light drizzle rain to some moderate ang magiging pag-ulan. So malino naman po yan. At mula dito sa ating CIMS, halos walang nakikitaan tayo na matinding accumulated water vapor. So magiging gloomy lamang tayo, lalo na dito sa Metro Manila.
Yan, medyo gloomy lang tayo, medyo maulap, pero at least medyo nakakasilip ang haring araw kahit papano. At sa ating current conditions nga po, overcast pa rin tayo, gloomy, mahangin, at partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So kung titingnan natin dito is makikita nyo nakaka-penetrate yung sikat ng araw, pero pansin nyo, gloomy ang nasa most na paligid natin dito sa Metro Manila. Sa lowest temperature na tala na weather station, kaninang 6:24 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.7 degrees Celsius. Kahapon, highest na, almost stationary lamang na highest na 30.7 degrees Celsius ang aming highest air temperature kahapon ito ng hapon at 1:06 PM. So, ibig sabihin lamang yan, tiling medyo katamtaman lang ang level ng heat index sa amin sa Caloocan na may 38 degrees Celsius. So, medyo manageable naman yan. At wala pa rin tayo may forecast sa ngayon na matinding heat index dahil medyo mababa naman typically ang ating heat index so far. Siguro mga third week siguro ng February, baka diyan na tayo magsisimula siguro dahil diyan siguro magde-descending na o pahina na ng pahina ang ating amihan yan that time. Sa PX extremes naman, in past 24 hours, pagdating sa highest air temperature, ang Zamboanga Peninsula pa rin ang nangunguna na may 34.8 degrees Celsius na highest air temperature at sa Baguio City na natiling napakaginaw pa rin sa kanila at 14.8 degrees Celsius na maginaw sa Baguio at ilang parte po ng Benguet. At sa inulan pa rin ang Vera Catanduanes, patuloy silang nakatotal of 41.2 millimeters na total rainfall. Wala kami naging pag-ulan ng mga nakarang araw sa amin sa Caloocan, so stationary lamang o nanatiling nasa 150.9 mm ang total rainfall namin ngayong January 2026. At sa aming ating outside humidity naman, medyo katamtaman o almost moderate to higher ng konti ang ating outside humidity na 76%. Bumaba lang ito ng 4% since last hour. Thunderstormy tayo at 1,007 hectopascals, mabagal ang pagbaba nito since last hour. Well, low tide po tayo pero maalon pa rin tayo sa silangang bahagi ng Luzon lalo na dyan sa may bandang northwestern Luzon na kung saan malakas pa rin ang daloy na ating amihan maging sa dulong bahagi ng Nodo Luzon. Ingat pa rin po sa mga papalaot matindi pa rin ang pag-alon dyan mga folks despite na mababa ang sea level. Well, hindi maganda ating air quality, 56 index, moderate po tayo, so 24.33 micrograms, magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga dahil hindi maganda ang ating air quality o nagkakaroon tayo ng thermal inversion. Sa ating namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at lulubog naman ito mamayang 5:48 PM at sa ating moonrise and moonset na natiling new moon po tayo, so wala muna tayong may uulat so far. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook. Para ngayong Lunes at Martes, patuloy tayo magiging maulap hanggang this coming Tuesday and Wednesday. I-extend na natin hanggang Wednesday. Yan. Magiging gloomy ang paligid natin, pero ngayong araw mababa raw ang tsansa ng pag-ulan sa amin sa Caloocan, 90 to 20% lamang. Bukas naman ng Martes, medyo mataas daw at 97 to 100% chance na uulanin. Maaaring hindi dito sa amin, again, mga isolated o magkakaroon malamang ng scattered dyan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kung saan maaring bumuhos ang ulan. So, be ready na lamang bukas. Ngayon, mukhang isolated lang din siguro ang pag-ulan na may 19 to 20% na tsansa na umulan sa Metro Manila. Highest and lowest temperature expected maglalaro, 30 degrees Celsius, and lowest temperature expected hanggang bukas na ng Martes yan nasa 23 to 25 degrees Celsius. Itong local weather advisory masyado na pong underrated na, so hindi na natin pwedeng i-report dahil madaling araw pa pong huling naimantaan yan. Pero nasa tropical depression na ito, binaba na po yung kategorya ni Pag-asa. Well, gaya nga po ng report natin kahapon, inaasan natin within 48 hours talaga hihina na lamang din unti-unti yan habang kumikilos pa hilagang silangan ng bagyo. So, didiscuss natin yan further. Diretso muna tayo sa ating satellite imagery. Yan, mula sa ating satellite imagery makita natin medyo malayo na yung sentro na distansya nitong si Ada pero nanatili pa rin magdadala ng malawakang ulan sa ibang bahagi ng silangan ng Luzon hanggang southeastern Luzon. Kabilang na ang Catanduanes na may mataas sa concentration ng buhos ng ulan dyan at heavy rain potential. Nakasuspend malamang ang klase sa ibang bahagi ng Catanduanes area. Nanalabi ng Bicol region lalo na sa may bandang Camarines Sur, Naga, Iriga hanggang Sorsogon, magiging maulap pa rin tayo at asahan ang medyo may bugso pa rin ng hangin at may mga kalat-kalat pa rin pag-ulan.
Yung heavy rain potential natin halos nasa concentration lamang sa Catanduanes, kaya siguro hanggang moderate rain showers ang patuloy na mararanasan ng mga taga Bicol Region. Magdala po ng payong at iwas na lamang kung sakaling magkaroon ng clusterized heavy rain sa maghapon. Sa nalalbi naman ng silangan ng Northern Luzon, mapapansin natin gloomy lamang po tayo. So yung isolated lamang na pag-ulan ang iiral sa atin, and the rest ng Northern Luzon, yan, magiging maulap tayo pero at least moderate ang panahon hanggang dyan na yan sa Central Luzon, Mapasambales man yan, Bulacan o Angeles, Pampanga. Papasok na yan ang Bulacan at kabilang na ang Metro Manila sa magiging gloomy lamang at medyo nagiging katamtaman ng panahon hanggang sa Calabarzon area. Isolated lamang na mahina at katamtamang pag-ulan ang ina-expect natin sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang dito sa parte po ng Calabarzon area. Sa Mimaropa naman, well, moderate naman at mostly fairly weather naman tayo. Wala tayong magiging problema gaano. Yan, mas klaro ang himpapawid natin dyan sa buong Palawan. Wala tayong magiging komento at walang magiging pag-ulan. Isolated lamang ang forecast na mababa sa 30%. So mukhang wala o medyo maganda ang panahon sa buong Mimaropa area. Sa Visayas, magiging maulap pa rin ang northern part ng Visayas, kabilang na dyan sa pagitan po ng Masbate at patuwid po ng Sorsogon hanggang Northern Samar. Isolated lang din na mahina at katamtamang pag-ulan ang inaasahan nating magiging pag-ulan. At rest ng Central Visayas, at least medyo moderate at nagpe-fairly weather na po tayo dyan. Mga isolated lamang sa hapon o afternoon rain showers lamang ang maaring umulan dyan. Bunsod na rin ang mga mataas na water vapor concentration pagdating ng hapon. Maging ang Negros Region at Panay Island, wala tayong magiging problema, magiging moderate at fairly weather naman at all times sa maghapon ang inyong panahon. Mga typical lamang na isolated rain showers ang iiral, so wala tayong masyadong magiging komento pagdating din sa Mindanao, bagamat maulap ang most of central ng Mindanao, pero moderate ang panahon natin dyan, kabilang na ang buong Caraga area, buong northern Mindanao at Davao Region area. Makita natin walang masyadong kaulapan, maging sa bandang himawari ng satellite imagery ni Pag-asa, i-activate natin, halos klaro naman ang paligid sa Mindanao. So halos moderate at fairly weather naman ang entire ng Mindanao, kabilang na ang Zamboanga Peninsula. So wala rin tayong masyadong magiging komento dito. Magiging komento lang naman natin sa bandang Visayas at Mindanao ay yung hot humid na panahon, medyo maalinsangan tayo. So iwasan natin masyadong magbilad na lamang mga folks. So medyo magiging mas maaraw at mainit o maalinsangan ng inyong panahon. So halos sa 80% naman ng buong Pilipinas ay medyo moderate ang ating panahon, maliban na lamang sa paligid po ng Bicol Region na kung saan yung outer rain trough pa rin ni Ada o ni Bagyong Ada ay magpapaulan pa rin, kabilang na dyan sa bahagi nga po ng Camarines Sur, Catanduanes at ilang bahagi pa rin ng Legazpi at Sorsogon. Sa diretso agad sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector, makikita ang unti-unting paghina nitong si Bagyong Ada mula sa pagiging tropical storm sa kanyang 10-minute average ay balik ito sa tropical depression, which is kaninang umaga nga ay dineclare na rin ni Pag-asa ang pag-degrade sa kanya into tropical depression na lamang. At gaya nga po ng ating makikita as of 8 o'clock AM pa po ito, yan kanina, yung huling distansya niya, ang naging reference natin dito ay ang Palanan Isabela. Yan, ang layo niya ay nasa 428 km east ng Palanan Isabela since 8 o'clock AM data yan. Nakita natin, nag-recurve na nga po siya. At makikita natin is umiiwas talaga siya sa ating hanging amihan na kung saan ay nagkakaroon tuloy siya ng mas mataas na pressure dahil sa dalawang weather systems environment sa kanya. Ano ba yung dalawang tinatawag nating weather systems environment sa kanya? Well, para sa detalye, makita niyo po, meron tayong shear line dito na nakaharang sa kanya. Ang tendency po dahil sa malakas ng ating hanging amihan ay umiiwas ngayon itong bagyo. Pangalawa, yung easterlies naman, malakas po yung flow ng easterly trade wind sa kanya dito sa silangan dagat Pasipiko na kung saan ay pipilitin na maitulak siya pakanluran. Ang tendency tuloy, lumalabas sa mga forecast track, medyo mag-drifting nga ito padaos-dos pag ganyan dapat. Yung mga lumalabas na mga nagiging forecast. At kung titingnan nga po natin dito, ganyan nga po nangyayari sa kanya, maging dito sa ating tropical cyclone track combination niya. Yan. Kaya lang, kung titingnan natin sa DeepMind AI, sinasabi nito na habang ito ay kumikilos pa silangan o pahilagang silangan,
ay tuloy-tuloy daw itong hihina sa loob ng 48-hour period. So, posibleng mag-remnants na lamang ito bago pa man ito mag-drift uli pa southwestward. Yan. So, just in case man, kung ganyan man ang mangyari, hindi na gaano magiging bantang muli dito sa may bandang Southeastern Luzon at Eastern Visayas itong si Ada. Yan. Kitang-kita din naman natin dito, maging sa forecast track ni Pag-asa, dito ay makikita natin sa darating nga po ng bukas ng Martes, ay unti-unti na rin itong babalik sa pagiging tropical depression, o baka ngayong araw nga lang magiging naka-tropical depression na siya hanggang sa bukas na yan ng Martes. Tuloy-tuloy at tuloy-tuloy na rin siyang magre-remnant na rin. So, dahil hindi na talaga niya kakayanin yung resistance ng dalawang weather system. So, just in case lamang na malusaw yan, maging remnant na lamang yan, ay habang nasa loob yan ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 48 oras. So, just in case man mga folks, ang magiging ganyan po yung magiging senaryo niya, magiging good news po yan mga folks. At makikita natin, medyo malayo na rin yung kanyang outer rain band. Magkaroon man ng pag-ulan sa Bicol region, most probably ang concentration dyan sa may bandang Catanduanes. So, rest, hindi na gaano mararamdaman. Base sa ating actual satellite imagery, makikita mo po yung pinaka-low level convection ay nagkakaroon ng matinding resistance sa kanya dito sa bahagi nga po kung saan ang boundary ng ating cold front. Yan, pinipilit na pinahihina itong si Bagyong Ada. Well, maganda yan para mapahina na at tuloy-tuloy na po tayong tuloy-tuloy na pong paghina nitong si Bagyong Ada. Ganon din ang nakikitaan dito sa Tropical Cyclone Intensity Forecast. Kaya lang dito within 4 to 5 days na magiging tropical depression. So, mostly, ang nangyayari, yung isang forecast track dito medyo mas accurate. Yan, naging tropical depression kagad siya and then tuloy-tuloy na hihina ito sa loob ng 48 oras. So, ganon na lamang po at magpayong pa rin tayo sa bandang Bicol region pa rin po. Dahil despite na lumalayo po yung distansya nitong si Bagyong Ada, magpapatuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa may bandang Bicol region. Kabilang na ang Catanduanes area. Ngayon, regarding naman doon sa binabantayan natin na bagong posibleng maging invest nga po, nitong darating na week na ito, titingnan natin kung patuloy na po ang pagtaas ng kanyang anomaly. Well, makikita po natin dito sa ating ginagamit na Tropical Cyclone Formation Probability, yung vorticity bagat mataas na po, almost strong na po ito, yung pagiging vorticity. So, nagkakaroon na raw siya ng slight low level convection, pero disorganized pa rin siya, medyo disorganized pa rin. Pero mababa o bumababa po yung atmospheric pressure niya. Kita na rin natin dito sa kanyang formation probability of cyclonic development. Medyo tumataas na rin po. Although nanatiling disorganized. Hindi pa siya nakakapagbuo ng pulido niyang sirkulasyon. Bagamat disorganized, makikita naman natin sa mga computer models mula kay GFS na natiling mataas ang consistency nito na posibleng maging isang invest pa rin ito. Despite na ang kanyang pagiging tropical wave. So kung titingnan din natin kay ICMWF, ganun din, may tropical wave na rin na namamataan dito at kahapon nga po sa una nating report ay binanggit natin within or next 24 hours si Japan Meteorological Agency ay posible na rin nilang itaas yan as shallow low pressure area. So sa Joint Typhoon Weather Center, isa na ring invest low pressure area na rin yan, o investigative low pressure area po. So titingnan natin dahil dito kay ICMWF, although naka-tropical wave, pero makikita natin hindi ganon ka-consistency din ang kanyang low level development. Yan, mataas yung atmospheric pressure niya, pero nakikita natin dito umaabot sa 1,004 to 1,002 hectopascals yung kanyang shallow circulation dito. At makita natin medyo erratic pa yung galaw niya, pero sa mga forecast nga po natin ay kumikilos ito pahilagang kanluran po. At maaaring nga po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility this week. Kung magtuloy-tuloy po yung organized development niya. Mula sa global spectral model natin, makikita natin ay by January 24. So mukhang na-adjust yung oras ng pagpasok niya. So kung titingnan po natin dito, yan, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility mga January 24 na daw, siguro na madaling araw or bago maghating gabi ng January 23. Dito makita shallow trap lamang siya dahil malakas po yung resistance ng ating northeast
surface wind flow dito sa hilaga niya. Nakita nyo po, medyo nako-compress po masyado itong sirkulasyon na bago na binabantayan natin. So, yun po, at ganun din na nakita sa mean sea level pressure, bababa po yung atmospheric pressure niya. Yan. So, maaaring maging shallow low pressure area siya or maging inverse bago ito makapasok ng Philippine Area of Responsibility sa January 24 nga po o bago mag-weekend. Yan. According dito po yan ha. So, titingnan pa rin natin at obserbahan pa rin natin itong mga folks dahil malinaw naman sa ating strike probability na sa at least 50% na po yung chance niya na maging isang active low pressure area o yung kanyang genesis man lang. So, posible ito anytime maging isang bagong invest na naman na babantay natin. Either way, kung maging invest, tatawagin as 92W naman. Just in case po, itaas yan ng ating tropical cyclone sector. Yan. So, yung probability niya, ganun ang makikita na papalapit sa silangan ng Mindanao or Eastern Visayas. At kung i-double check natin yung strike probability niya in 144-hour period or by January 24 na nga po ito. Yan. Approximate time ay mga 8 o'clock PM. Tingnan natin yung hitsura niya kung magtutuloy-tuloy ito lalapit sa silangan ng bansa. Yan. Yan. Makita natin medyo alanganin din ang paglapit niya pero makikita natin dito is yung strike probability niya halos kakapasok pa lamang nito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit nga po ng Sabado daw dito. So tingnan pa rin natin, obserbahan pa rin natin dahil malayo pa po yung pinaka-confidence na ito ay magiging isang ganap na bagyo sa ngayon. Pero obserbahan natin dahil gaya ng ating sinasabi, nasa 40 to 50% nga po yung tropical cyclone strike probability nito ayon kay ECMWF. So malinaw yan mga folks at mag-update pa rin po tayo sa update nitong yung bago nating binabantayan na possible na maging invest nga po na si 92W. Dahil maaari nga po sa pinaka-actual ng mean winds niya, dahil sa matindi yung resistance ng Estelis at yung ating amihan, baka sakaling pagpasok nito ng PAR, mag-remnant na lamang o mag-remnant low na lamang siguro ito. Malakas po yung resistance kaya maaari pang magbago yan bago lumapit dito, baka mag-maintain na lamang siya as remnant low. So, obserbahan pa rin natin mga folks, at least nakikita natin disorganized pa siya until now habang ito ay lumalapit dito sa may bandang katimugang parte po ng Guam. So, double check natin gamit ang ating tropical cyclone advisories and forecast kung sa looban ng 24 oras ay itaas na rin ito ni Japan Meteorological Agency. So, double check natin dito within next 24 hours. Ayan na, nasa shallow low pressure area na po siya. So, posibleng mag-invest po ito kay Japan Meteorological Agency. And then, within 48-hour period, yan. So, naging tropical depression siya sa loob ng 48 oras daw. Ayon yan dito sa extended forecast ng Japan Meteorological Agency. Nag 1,004 hectopascal siya. So, posible talaga siya maging invest 92W kay Joint Typhoon Weather Center. At least malinaw dito kay Japan Meteorological Agency. So, titingnan pa natin yung further developments nito at mag-update po tayo time to time. So, kamusta naman natin yung ating near real-time vegetation ng drought? Nagkaroon ng drought early warning ang bahagi po ng Mindanao, kabilang na ang parte ng Surigao del Sur at Davao Region. Medyo nagtaas ng drought early warning according dito sa data feed natin. Pero yung probability ng drought index din medyo moderate dito sa bahagi nga po ng kanluran ng Nodo Luzon. Well, typically dahil mababa po yung average ng ulan dyan sa may bandang kanluran. Umaabot nga rin ang parte sa may bandang Metro Manila, although mababa lamang sa 100 to 200 yung classification ng pagkakaroon niya ng drought. So, maliit lamang ang chance sa Metro Manila. Sa bandang Ilocos Norte naman hanggang Pangasinan, at least 400 to 500 units. So, nagmo-moderate po ito. Hindi naman nakikitaan na magiging malala yung pagiging drought niya bago pumasok po ang tag-araw natin or maaaring tuloy-tuloy, ay malinaw na hindi naman ganon ka-significant na pagtaas nito ng todo ng ating drought, lalo na sa kanlurang bahagi ng Nodo Luzon. Pagdating naman sa ulan, mataas ang average rainfall pa rin sa silangang bahagi ng bansa, kabilang na ang Northeastern Luzon, Mimaropa,
Calabarzon area, sorry. Ilang parte ng Bicol region, Eastern Visayas, lalo na mas mataas dito, ayan oh. Nagma-maximize yung heavy rain, mostly heavy rain dito. Medyo may mga accumulated din ng pag-ulan dito sa may bandang Central Visayas, Northern Mindanao, yan. Pero mas highly concentrated ang eastern portions nga po ng bansa natin at Southern Luzon. Hindi masyado sa parte ng Luzon o Northern Luzon kasama ang Metro Manila. So malinaw naman po dyan mga folks, at makikita din natin sa vegetation, medyo moderate din ang highly vegetation dito sa bahagi nga po ng Ilocos region sa northwestern Luzon. Yan o, yung normalized vegetation, moderate din. Yan. So mukhang maganda naman most of western sections. Yan. Maganda po ang posibleng maging development ng crops o ani. Except dito dahil masyadong saturated sa may bandang silangan ng Northern Luzon hanggang eastern sections ng southeastern Luzon at eastern Visayas, medyo hindi ganun ka-normalize yung vegetation. Yan. So, yun naman, malinaw din naman dito. Dito naman sa data feed Pag-asa hanggang December, mataas po yung wet kumpara sa dryness. Ang medyo mataas lamang ang dryness ay sa may bandang Mindanao. Well, obvious naman po kung saan medyo mas mataas ang temperatura kumpara sa hilagang bahagi nga po ng bansa dahil nga po tag-amihan pa rin po tayo. Samantala sa ulat lindol, well, wala naman tayong bagong malakas na mga paghinig, mga maliliit ang cluster lamang. So wala tayong masyadong komento, diretso agad tayo sa data feed ni VBOX mula kaninang madaling araw. Bagamat dito madami po yung recorded na lindol, mahihina naman ito at wala naman tayo so far na naitalang magnitude 4.0 pataas sa ngayon. Yan. Typically, mga aftershocks ito, lalo na sa baba ng Manay, yan, sa Davao Oriental, pero so far wala namang magnitude 4 na naitala. So dahil walang masyado, diretso agad tayo sa ating earthquake count. Using historical earthquake data, kung ilan na po yung total earthquake, lagpas 600 na ba yung total earthquake natin for the month of January 2026. Yan, so i-load po natin yung January 2026. Total earthquake natin ngayon ay 612 na po, so umabot na nga sa may git 600. 577 dito is magnitude 2.0 pataas, 28 sa magnitude 4, 5 magnitude 5, at 2 magnitude 6. Pinakamarami pa rin obviously dito sa may bandang Visayas at Mindanao, especially sa may bandang Bogo, Cebu, cluster niya ay 57. Sa may bandang Manay, Davao Oriental, 187 po yung nasa paligid niya. Kung per detail, yan mga halos at 38 at 115. So i-total clusterize na lang natin yan, nasa 187 po ang total na lindol dyan sa may bandang paligid ng Davao Oriental. So yan pa rin ang tuloy-tuloy na mga paghihinig. Hopefully, alisto po yung mga kababayan natin sa parte ng Mindanao na kung saan pinakamarami talaga sa kanila yung mga naging paghihinig. Kung isasama ang magnitude 1.0, nasa total of 800 o 843 na po ang total na lindol dyan. So 592 naman kung hindi natin isasama ang magnitude 1.0 pataas. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, January 19, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, January 19, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Actually, after lunch na po, sa ating report ay patuloy lamang tayo na magiging maaraw, katamtaman ng panahon sa Metro Manila, maliban na lamang sa may bandang Catanduanes o bandang Bicol Region ay patuloy pa rin kayo makakaranas ng kalatang pag-ulan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.